Ito yung nakuha kong email from GCash nung na-report ko na nagkakaroon ako ng issue kapag nag-login sa GCash account. Your account is on hold, so kailangan daw mag-submit ng mga documents or requirements sa GCash mismo. Paano yung buong proseso? Pwede ba agad mag-email sa kanila? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung nakukuhang error message kapag nag-login sa GCash account. And also kapag naka-deactivate or naka-on hold yung GCash, kung sakaling may naka-scheduled na fund transfer sa inyo o magbabayad sa inyo via GCash, hindi mo na makaka-receive yan ng perang padala. That's why mas maganda na i-report ka agad kapag ganito yung nakukuhang error para hindi na rin ma-block or ma-stop yung mga scheduled transfer o yung mga inaasahan nating papasok sa GCash account natin. Kapag ganyan, ano ba dapat yung gawin? Mula dito, pwede nang i-tap agad ang submit documents. Or sa website nila mismo, meron kasing article tungkol sa My GCash account is on hold na nandito rin yung mga dahilan or possible reason kung bakit na-lock yung account. Also, pwede nyo rin i-check yung email na pinadala sa inyo ng GCash baka kasi nakakuha kayo ng account deactivation notice. May mga ipagkakataon din na baka naman hindi na-verify yung account or may mga information na hindi nagpa-match katulad nung sinabit ninyong info during verification pero hindi nag-match sa valid ID or iba pang documents. O di naman kaya ay nagamit yung GCash app for unauthorized transaction or apps katulad nito. Pwede rin na inactive yung wallet. Sa GCash kasi hindi dapat lalagpas na 6 na buwan na walang transaction doon. So dito sa nakuha kong error, wala akong nakuhang specific na reason kung bakit ako nagkaroon ng error message na katulad nito. Pero ang pinakamahalaga dyan ay dapat isubmit na natin yung mga requirements na hihingi nila. I-tap itong chat with Gigi and then i-report lang na account is on hold. Pwede nyo pang mas i-detail yung issue ninyo, baka kasi may iba pang error message. And then tatanungin kayo kung ano ba yung GCash account ninyo. Yun yung phone number na nakalink sa GCash. From there, kailangan i-double check ng GCash kung kayo ba talaga yung nagre-report nung issue tungkol sa GCash account. At malalaman yan kung masasagot nyo lahat ng tanong nila, which is yung nasa details nyo rin nung nag-verify kayo sa GCash. Katulad ng email address, complete name, pwede rin naman birth date, or ID na ginamit nyo during verification. From here, kapag nag-match na lahat ng information, pwede na mag-proceed sa pag-submit ng requirements. Pero kung hindi yan nag-match, may pagkakataon na uulitin lang ulit yung mga tanong hanggang sa masagot nyo ng tama yung mga tinatanong sa inyo dito sa Help Center. At kapag okay na, ito yung mga requirements na hihingi nila. Sa akin, 2 lang. Pwede madagdagan to, depende sa account ninyo. Pwede manghingi pa ng affidavit of loss or yung phone settings, kailangan ng screenshot nun, pwede rin hingin nila. Pero for this case, valid ID lang at selfie. Ito nga pala yung list of valid ID na tinatanggap nila. So, select file lang. And dito, hindi ko alam na dapat pala nakasave siya sa phone. That's why ang ginawa ko is in-stop ko muna to, pinicturean ko muna siya, and then balik ako dito. Buti na lang na-save yung conversation. So, select file lang. Kung mapapansin nyo, walang camera na option. Instead, mamimili ka lang talaga ng file na nakasave nga sa gallery mo. So, piliin lang, and then submit file. Hintayin lang na ma-upload successfully katulad nito. I-tap ang return to chat. At magpapakita yung isa pang hinihingi nila. So, select file ulit. This time, selfie naman, nahawak yung valid ID. Submit file ulit. At return to chat ulit kapag nakita niyo yung file successfully uploaded. Sa process na to, hindi nila mata-double check kung yung in-upload mo ay malinaw, kung tama ba. That's why, kailangan mong hintayin yung email na ipapadala ng GCash. Ang pinaka-importante dito ay merong expiration ng paghihintay nila. Ibig sabihin, pwedeng bigyan nila kayo ng 24 hours or 48 hours para mag-reply. Kapag hindi nagawa yun, i-close sila automatically itong nireport ninyo at kapag na-close yan, ibig sabihin, uulitin nyo yung buong proseso na ginawa ninyo. So, kapag nakapag-reply na kayo dito, nasubmit nyo na via email yung karagdagang information na hinihingi nila, mag-login lang ulit sa GCash account, ipasa ang OTP. So, importante na nasa inyo pa yung SIM card or yung phone number na ginamit sa GCash para makapag-proceed. And kung ganito pa rin yung nakikita nyong error, hintayin nyo na lang after few hours or pwede nyo i-report ulit sa GCash. Pero eventually, dapat ganito yung makuha ninyo kung saan ma-access nyo na yung GCash app ninyo. Andito yung balanse, i-double check kung ito ba talaga dapat yung laman ng GCash wallet, pwede nyo i-check yung transactions,
Also yung sa save, kung meron man kayong bank accounts na inopen sa GCash, loans, or investment. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.